Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Malugod nating ipagdiwang ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoon upang tayo maging marapat sa misang ito, alina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinanangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angkin, kaburihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin.
ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo, ang katasasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Gusto natin ang ating bayan, ang kapayapaan sa mundo, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pakisuyo pong pakidasal ang mga may sakit. At tulad ni Leoncia, Alona, Teresita, Sister Terry, Sister Eva, Roger, Julie, Juliet, Lerma, Remy, Fe, Myla, Josephine, Mario, Rudy, Cherry, Chris Aquino. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaias, naliliwanagan ng ningning ng Panginoon ang lungsod ng Jerusalem, at dooy magsasadya ang maraming pangkat na may taglay na mga mamahaling handog. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang kaningningan, sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipo na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo, ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami pawang kagalakan yaong madarama, pagkat ang yaman niyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madyan at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Poong maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo.
Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poong maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit maglilingkod sa tuwina. Poong maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya lamang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poong maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo na tulad ng mga Hudyo ay pagpapalain din ang mga Hentil dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin. Ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inahayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ang talang aming nakita, kaya kami nagsipunta upang sapon sumamba. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea nung kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya." Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipanganganak ang Mesiyas. "Sa Bethlehem po ng Judea," tugon nila. "Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda,
sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbili na ng ganito. Umayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad niyo sa akin upang ako may makasamba sa kaniya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan. Hanggang sa sumapit ito sa tapat na kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Salamat po sa sakripisyo nyo para sa pamilya nyo and of course para na rin sa bayang ito. Salamat din po sa mga nagpapakatinong alagad ng batas, pulis, AV sundalo. Mabuhay po kayo. Salamat din po sa inyo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. At samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang dakilang kapistahan, hindi basta kapistahan, dakilang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoon. Napakahalaga po nito sapagkat unang-una, hindi naman dati nakikita ang Diyos. Pero dahil sa pagkakatawang tao ni Jesus, naranasan ng tao ang Diyos. At dahil ang ibig sabihin ng pangalang Jesus, ang Diyos ay nagliligtas, yun ang pinakapakay ng Diyos sa kanyang pagkakatawang tao, ang iligtas ang lahat ng tao. Kaya naman siya'y nagpakita sa lahat ng tao sapagkat gusto niyang iligtas lahat ng tao. Bakit po inuulit-ulit ko itong lahat ng tao? Ganito. Alam po niyo kasi, lalong-lalo na dati, sa pananaw ng isang Hudyo, dalawa lang ang klase ng mga tao o lahi ng mga tao sa buong mundo. Hudyo at hindi Hudyo. Sila sama-sama, sama-sama tayo. Ang mga Pilipino, Amerikano, Australiano, basta lahat ng hentil, lahat ng pagano. Isa lang ang tingin nila. Sama-sama tayo. Sama-sama silang mga Hudyo. Bakit may parang ere? Bakit may parang pagiging exclusive? Ganire. Di nga ba in the Old Testament, sila ang piniling bayan ng Diyos. Nakipagtipan sa kanila ang Diyos, I will be your God and you shall be my people. Talagang inalagaan sila ng Diyos. In connection with this, sa kanila rin nagmula si Jesus. Tadtad sila ng propesiya na kapag ang Mesiyas ay dumating na, sa lahi nila magmumula talaga. So ito yung ilan lang sa mga dahilan at marami pang iba. Kaya ang naging epekto sa kanila, kumbaga, yabang, laki ng ulo. So na inisip nila, sila lang ang mahal ng Diyos. Kaya kapag dating ng Mesiyas, galing sa kanila, sila lang ang makakakita, sila lang ang makakakilala, sapagkat ang maliligtas lamang ay sila. Dito po papasok ang halaga ng pagdiriwang natin ngayon. Sapagkat katulad ng sabi ko kanina, pinatunayan ng Panginoon
na mahal niya at gusto niyang iligtas ang lahat ng tao. Tingnan po ninyo, nung mismong Pasko, nang isilang si Kristo, sinong nakakita sa kanya? Si Maria, si Jose, at ang mga pastol, sila'y mga Hudyo. Pero ngayon sa pagdiriwang natin, na bahagi pa rin ng Pasko. Yung parol natin, dito nang galing. Yung mga pailaw natin, dito nang galing. Yung exchange gifts natin, bigay ng regalo, dito nang galing. Bahagi pa rin ito ng pagdiriwang ng Pasko. At sa puntong ito, anong narinig nyo sa Ebanghelyo? Kanino naman nagpakita si Kristo? Sa mga pantas, sa mga mago. At ang mga mago ay hindi Hudyo. So you see, but they too were invited by God to see Jesus. They too were called to believe in Jesus because God wanted all people to be saved through Jesus. At kaya mas dapat natin ipagdiwang ito kasi hindi tayo Hudyo. Pero tayo man, sa paraang hindi lingid sa Diyos, nakakilala kay Kristo sapagkat tayo man ay gustong iligtas ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Alam po ninyo, mas ma-appreciate nyo yung sinasabi ko, yung punto ng pagdiriwang natin sa araw na ito, kung tulad ng mga pantas ng mga mago, i-appreciate din natin ang biyayang ito at aalagaan din natin ito. Una, appreciation. Tingnan po ninyo yung appreciation ng mga pantas ng makita ang Panginoon. Ano ang hinahanap nila? Hari. Pinanganak na hari. Kaya saan sila unang nagpunta? Sa kaharian ni Herodes. Sapagkat ang hari pinapanganak sa kaharian, sa palasyo, sa kastilyo. Pero saan sila dinala ng tala? Kina Jose, Maria at Jesus. At nang makita nila ang batang si Jesus, anong ginawa nila? Nagpatira pa, nag-alay sa kanya. Sinong inaalayan? Lalo na ng ginto, ng kamanyang at mira? Hari lang. Hari ba yon? Batang-bata yon, sanggol yon. Di ba dapat prince muna bago king? Unless patay na ang kanyang mga magulang. Nandun pa rin naman si Jose at si Maria. Pero nang makita ng mga pantas, si Jose at Maria, hindi sila nagtanong. Sila mga magulang nito? Hari ba talaga ito? Hindi naman mukhang reyna at hari ang kanyang mga magulang. Yung bahay nila, ano ba ito? Mahirap lang. Wala naman silang kayamanan. Anong kaharian? Nagkamali yata tayo dito. Ang layo ng binagtas natin. Hindi ganon ang naging reaksyon nila. Ora mismo, nandun yung appreciation kahit ang sitwasyon ay ganon. Napakalayo nito sa mga Hudyo na kahit hanggang sa pagtanda, pagiging adult ni Kristo, hindi ito ibinigay kay Kristo. Hindi siya na-appreciate. Alam ba ninyo na hanggang ngayon, may mga Hudyo na hindi naniniwalang Mesiyas at Diyos si Kristo? Pero kung iisipin po ninyo, by all indication, lahat ituturo si Kristo. Lahat ng prophecies nila, 300 to 500 propesya, tumbok na tumbok si Kristong talaga. Maliwanag ang pangalan, Jesus. At kung iisipin lang din naman natin, sino bang nakagawa na mga ginawa ni Jesus? Bumuhay ng patay, nagpalayas ng mga demonyo, nagpagaling kahit ano ang sakit ng tao, nagpatigil ng bagyo, ng daluyong ng dagat, nagpakain ng libo-libo gamit ang konting tinapay at isda, namatay at muling nabuhay. Sinong nakagawa niyan? At sinong makakagawa niyan? Wala. Dahil ang pwedeng gumawa niyan ay Diyos lang. Alam nila that there was something more than human in Jesus. But hindi nila ina-appreciate. Simple lang. Kasi anak ng karpintero lang.
Simple lang, kasi hindi lang gusto yung style niya. Mahal niya kahit ang mga makasalanan. Very gentle siya, compassionate siya. At mahal niya lahat talaga. Hindi siya eksklusibo para sa mga Hudyo lang. Si Kristo'y para sa sanlibutan. Ayaw nila yan. Kaya hindi nila na-appreciate yung regalo. Ayaw nila ng packaging o wrapping nito. Parang yung viral ngayon, sina Marvin Agustin at ang mga kasama niyang artista. Kasi nagkaroon sila ng activity last Christmas. Yung activity na ginagawa ngayon ng marami, nauso ito, maganda ito. Yung bawat isa, may daladalang mga regalo, nakasupot, nakabag, nakabox. Hindi pa pinapakita yon. Kakanta muna ang lahat. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Isa muna, maglalatag ng regalo niya. Kuha na, una-unahan. Di ba may ganon? Exciting yan, maganda yan. So ginawa ni na Marvin Agustin yan. Panghuli si Marvin. So siguro iniisip nila, oy, si Marvin sikat na. Siguro iniisip nila, si Marvin kahit pa paano may pera. Excited sila sa mga gifts ni Marvin. Pag-aagawan nila. Eto na, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. Sinabog ni Marvin ngayon eh. Una-unahan, nang biglang, ay, natigilan sila. Bakit? Pandesal. Mga pandesal talaga. Kaya yung reaksyon nila, nagulat. Si Judy Ann parang natampal pang ganun si Marvin. Na parang bang sinasabi, parang lang ha, kung naman ano ba yun? Tawanan sila. Walang kumuha. Until may kumuha. At may nagsabi, teka, may laman. Hindi pa laman. May naka-insert na piece of paper. Pag binuklat mo, sabi nung isa, ay nako! Kutsinilyo! Ay nako! Ube cake! Wow! Lechon belly! Yun ang laman. Nakita nyo na? May laman na maganda. Hindi lang maganda or hindi lang na-appreciate ang packaging o wrapping niya. Mga kapatid, marami sa atin marahil ang malungkot sapagkat tinagpos ang simbang gabi, hindi pa rin makuha yung gift na gusto nila. Lord, ang hirap gumising ng simbang gabi, pero tinapos ko yun. Pero bakit hanggang ngayon hindi ko makuha yung aking hinihiling? Bakit hanggang ngayon may problema ako? Bakit hanggang ngayon ganito ang sitwasyon ko? Mga kapatid, anong sabi ng Panginoon? Anong mapapala mo, makamtan man ang buong mundo kung ang kapalit naman nito ay ang kaluluwa mo? I-paraphrase natin ito at i-relate natin sa pinag-uusapan natin ngayon. Kapatid, hindi man maibigay ng Diyos ang hinihiling mo ayon sa gusto mo. Kung magsisingkin lamang talaga sa iyo ang pinakatunay na diwa ng Pasko, nagkatawang-tawa ang ating Panginoong Jesus para mamatay para sa iyo. Sobra-sobra yung biyayang iyon. Lalong-lalo na kung magsisingkin sa atin ang kahulugan nun. Emmanuel, God is with us. Ang Diyos ay nasa sa piling natin. Kaya anuman ang sitwasyon natin, anuman ang packaging, nandoon ang blessing. Ang sabi sa Salmong Tugunan, nitong mga nagdaang araw, kahit saan mamamalas, tagumpay ng nagliligtas. Minsan, yung gustong ibigay ng Diyos sa atin, nasa package ng isang tao o isang bagay na hindi attractive para sa atin, hindi inspiring para sa atin. Minsan, nakapackage sa problema natin, sa unfulfilled expectation natin, sa sitwasyon. Yes! Ano sabi ni St. Paul? In everything, give thanks. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, pasalamatan ninyo ang Panginoon. Hindi sasabihin ni San Pablo yun kung hindi siya sigurado na sa lahat ng bagay at lahat ng sitwasyon, nandoon ang Panginoon. And take it from St. Paul. Si San Pablo nakulong. Si San Pablo muntik ng malunod, nasira, nawasak. At talagang wasak ang barko na sinasakyan niya. Inalimura siya. Kinulong siya. Pinatay siya. Take it from Him. In everything, give thanks. Because in everything, you'll find Jesus. Basta, nag-sink in sa atin yung biyaya ng Pasko, ang pananatili ng Diyos sa buhay natin.
Yung nanay ko lang minsan nasabi sa akin, alam mo, Father, ito na may totoo. Alam mo ito ng mga tiyahin mo. Nung bata kayo ni RJ, si RJ, yung kapatid kong sumunod sa akin, hindi kami masyadong nagkakalayo sa edad Nung bata daw kami, kapag may bibisita at hahanapin yung unang anak ni Mama, ako yun. Hindi ako ang ipapakita niya. Ang ipapakita niya si RJ kasi matangos ang ilong, maputi na noon pa. Samantalang ako, pango, pinaglihis sa halubaybay, yung fish na bagong, yung very proud. Hindi totoo, hindi ko po in-exaggerate to Sa katunayan, sabi ni Mama, namura niya yung impo ko, yung lola niya, dahil sa akin. Bakit? Kasi unang kita daw ni impo sa akin, yung lola niya, sabi daw, kay pangit namang bata, ay namura daw niya. Ganon ako kapa. Ang sabi ni Mama sa akin, sinong mag-aakala na ikaw ay magiging si Father Fidel ngayon? Tinatago na kita, hinahanap ka pa rin sa akin ng tao. Sabi ko, Mama, hindi ako sigurado kung matutuwa ako sa sinasabi mo Kasi parang sinasabi mo, pangit yung packaging ko. Sabi niya, ganun na nga anak. Ba't tumatawa kayo? Nakakainis kayo. At buong kapakumbabaan kong sasabihin, sa ngalan ng punto ng sinasabi ko, palagay ko naman, nagamit ako ng Diyos sa maraming pagkakataon para makapagbigay ng kaligtasan at blessing sa nanay ko. Kahit hindi niya gusto ng unang packaging ko. In everything, give thanks. So dapat ma-appreciate natin yun Ang Diyos ay isama sa atin. Ikalawa, briefly na lang, huwag kayong mag-alala. Huwag lang natin appreciate. Tulad ng mga pantas, ingatan din natin. Anong sabi sa Ebanghelyo? Matapos silang ma-encounter si Kristo, yung biyaya na hatid ni Kristo, nag-iba na sila ng daan pauwi. Hindi na sila bumalik kay Herodes. At sinasabi ng mga dalubhasa sa Biblia, yung mga in-offer nila kay Jesus, may kinalaman yon sa mga practices nila, sa trabaho nila, sa mga pagan rituals nila. Wala na yon sapagkat inialay na nila kay Jesus ang lahat. Sa makatuwid, nagbagong buhay nila. Bakit? Natanggap nila yung blessing na gusto nilang alagaan. Ayaw na nilang mawala pa. Sana tayo ganun din. Alagaan natin yung kaligtasang binigay ng Panginoon sa atin. Ano ang sabi ni St. Paul sa Philippians 2 verse 12? Work out your salvation. Hindi niya sinabing work on your salvation. Hindi niya sinabing pagtrabahuhan ninyo ang kaligtasan ninyo. Hindi natin dapat pagtrabahuhan kasi natrabaho na at nakumpleto na. Si Jesus, tayo'y iniligtas na niya. Hindi tayo dapat nagpapakabuti para maligtas tayo. Sapagkat niligtas na tayo ni Kristo. Kung tayo magpapakabuti, magdarasal, magsisimba, magkakawang gawa, dahil ang katwiran natin ay para maligtas tayo, maling-mali yun. Sapagkat para natin sinasabi, kulang pa yung ginawa ng Panginoon. Sobra-sobra na, tapos na. Ikaw, ako, tayong lahat ligtas na. Kailangan lang nating i-work out. Kumbaga sa muscle, i-maintain, i-kondisyon. Kahit na napakalaki ng katawan mo, kahit na malakas ka talaga, kapag hindi ka kondisyon, mahina ka. So kahit naligtas ka na, kahit anak ka na ng Diyos, kahit tagapagmana ka na ng Diyos, mawawala yung sense nun. Hindi mo mararamdaman yon kapag hindi mo inaalagaan yun. Magdasal, magsimba, mangumunyon. Kapag nag-asala, mangumpisal para ma-maintain natin ang kaligtasan natin, yung sense ng kaligtasan natin. Upang hindi kapag dating ng problema, madalas tayo nalulungkot, madaling mag-give up. Bakit? Bakit? Kasi wala ka sa kondisyon. Lagi kang nagkakasala at lagi mong ine-entertain ang lungkot, ang takot, ang pag-aalala.
kapag in-entertain natin ang ating takot, lumiliit ang ating pananampalataya na tayo'y ligtas na tayo'y mga anak na ng Diyos, na tayo'y na tagapagmana ng Diyos, that we are all victorious. Kanina may nagpa-bless sa akin, halos parang kinakabahan siya kasi magpapa-opera siya. Sabi ko sa kanya, kapatid, ligtas ka na. Niligtas ka na ng Diyos. Hindi ka niya iniligtas para pabayaan lang sa operasyon mo. Kaya nasa sa atin ang diferensya eh. Kasi patuloy tayo sa pagkakasala. Patuloy tayo nagpapatalo sa kalungkutan at pag-aalala. To make this light, bukas, yung iba sa inyo, papasok na. Kaya marami sa inyong malungkot. Parang ganito ang peg ninyo. Niyayakap ninyo ang bakasyon. Ayaw niyong pakawalan. Kahit ito'y unti-unti nang nawawala. Yung iba sa inyo hanggang mamaya, gigimik, ayaw niyo pang maglunis. Pero wala na kayong magagawa. Bukas aral na naman, bukas pasok na naman. Diba? Parang ayaw mo, lalong-lalo na kung may dadatnan ka pang sa opisina, ito ang office mate mo. Ay, maldita. Lalo nang ganito ang naging peg mo. Ayaw mo na, magkakasakit ka na yata. Kapatid, dito na ang tingin. Maintindihan ko kayo dyan. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi ganyan ang pakiramdam natin sa kasalanan? Dapat tinatamad din tayo. Dapat natatakot din tayo. Dapat nandidiri din tayo. Dapat ayaw din natin. Dapat halos magkasakit tayo kapag alam nating magkakasala tayo. Sapagkat maliwanag ang sabi ng Panginoon sa John 10 verse 10, the devil only comes to steal, to kill, and to destroy. Bakit tayo babalik at babalik sa Herodes? Sa kasalanan ng buhay natin. Kayong alam natin, iaalis nito o palalamnamin nito ang sense ng kaligtasan sa buhay natin. Kapatid, appreciate natin ang kaligtasan natin. Ingatan natin para maramdaman natin. Ito sanang hilingin nating biyaya ngayon sa pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ng Diyos ang sabong ko. Alam kong diringgin ang Diyos Sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ang Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, maraming salamat sa kaligtasang binigay mo. Humihingi ako ng tawad sa maraming mga pagkakataong hindi ko na-appreciate, napapahalagahan ito. Yung sense na hindi mo ko iiwan, kaya ka nga nagkatawang tao at namatay para sa akin, para patunayan ito. Madalas, hindi ko lang ito na-appreciate. Hindi ko napapaniwalaan, hindi ko pinangahawakan at nagkakasala pa ako na nagpapalabnaw ng pakiramdam na nasa sa akin ang kaligtasan, na ako'y anak mo, na ako'y tagapagmana mo, na ako'y panalo na sa anumang tukso o sa anumang pagkakasalang binibigay sa akin ng Diablo o anumang problema. Panginoon, pasensya. Hallelujah! Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka
ililigtas ng Diyos para pabayaan lang sa sakit mo ngayon, para pabayaan lang sa problema mo sa pamilya mo ngayon, para pabayaan ka lang gipit ngayon, para pabayaan ka na lamang na nakakasatak sa kalungkutan ngayon. Hindi ka niligtas ng Panginoon para pabayaan ngayon. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. kung lalapit kay Jesus. Pahalagahan mo, ingatan mo, at mararamdaman mo ang diwa ng kaligtasan bigay ng Diyos sa'yo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya Sumasampalataya naman ko ako kay kay Kristo, Kristo, iisang isang anak anak ng ng Diyos. Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa sa banal na simbahang simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, ngunit nakadarama ang paghangad sa Diyos, silayan nawa sila ng liwanag ni Kristo, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga sumasamba sa tunay na Diyos at naghihintay sa kanyang pagdating sa huling araw, manatili nawa silang tapat, marangal, at nananabik, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga pinagkalooban ng buhay, liwanag at kabutihan ng Diyos, sila nawa ang maging saksi at tagapaghatid ng buhay na matapat at marangal, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa patuloy pang paglalakbay sa daigdig, ipagpatuloy nawa ng Diyos ang makalangit na pagsubaybay, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga yumaong pinagpahayagan ng Diyos ng kanyang katotohanan sa buhay na ito, matunghayan nawa nila ang kagandahan ng kanyang pagkalinga, kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Ibulong natin sa Panginoon ang ating intensyon. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at kami po ay tulungan mo upang pahalagahan at ingatan namin ang kaligtasan na bigay mo. Nang sa gayon, mas maramdaman namin ito. Hiniling namin ito sa iyong pamamagitan ngunit magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panginoon, Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod.
Diyos. Ako ngayon'y maghandog ng aking pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagak. Ako ngayon'y maghandog ng aking pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagak. Sang-sanggol, anak ng Birhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y maawain, Ama ng lahat, at tatawagin siyang Emmanuel. Tayo nang dalawin natin, sanggol sa sabsaban nating sambahin. Sa mundo'y pinagkaloob, sangkahangang biyaya ng Diyos. Siya'y prinsipe ng kapayapaan at tagapayo ng mga tao. Siya'y maawain, Ama ng lahat, at tatawagin siyang Emmanuel. Tayo na't dalawin natin, sanggol sa sabsaban ating sambahin. Sa
sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, magkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay
Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na po ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang ilalahad, iniyahain at pinagsasaluhang si Heso Kristo. Asama mo at ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon sa katauhan ng inyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga iyong pinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya hindi naiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang karikta ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nabubuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa atin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin at ipagdasal ang ating mga kakilala, minamahal na mga namatay na. Pagdasal po natin sila. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat po ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangalan, papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayin niyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo.
huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Malamutit mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon mang isang sapsapan kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa'yo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat sa iyo ang aming sasabihin. Aking sauling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan.
sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa mga magulang ko. Salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo'y aming sasamitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi ng iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong inisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatag. Huwag namang mawala ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo ang aming inandiyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Ama'y tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lazaret, nagkapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pananalangin at pagsuporta. Salamat sa pagbili ng mga produkto dyan sa religious store natin, sa Three Nelson account, sa pag-aalay po ninyo, patuloy ng mga alkansya. Salamat din sa pag-share ng ating mga live masses tulad nito. Kahit na nakapagsimba na, kahit na napanood na minsan, kahit na napakinggan na, salamat po sa pag-share pa rin ng mga recorded reflections natin sapagkat ito'y nakatutulong pa rin po para sa atin para mas makapag-abot din tayo ng mabuting balita sa iba. Salamat po sa mga kasama natin through online broadcast of this Mass. Salamat po sa tulong ninyo. Mga napagsasama-samang tulong, napakalaking bagay para makatulong tayo sa mga nangangailangan. Bukas po, ipapalabas po namin sa isang vlog yung mga natulungan po natin sa pagtatapos ng taon, yung mga binigyan natin ng grocery, at yung community na binigyan po natin ng sasakyan para mas marating ang iba't ibang mga karatig na sitio o baryo doon sa mission station sa DRT. Salamat po sa tulong po ninyo. Naging posible ang lahat ng ito. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat. Very honor of the Lord. Here is the prayer we sing.
see you. Let your tears sleep in our minds and hearts as once they fell at last again. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Let's sing. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sleep in our minds and hearts as once they fell at last again. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.